What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. Today is March 10, 2025 and we are now looking sa graph ng PSEI and what did I told you guys? What did I tell you? Diba sabi ko nung nandito pa lang, volatile siya, bumaba, tumaas and I told you na magko-consolidate lang yan saglit and tataas ulit yan and that is really what happened, no? And I believe mabe-break niya to pero I felt na magkakaroon ulit tayo ng maliit na consolidation bago niya ma-break at least maybe ito or ito. Pero ito feeling ko mabe-break niya na rin agad to. And maybe somewhere here magko-consolidate muna siya ulit. So ayun, medyo nakaka-recover na yung index natin, so yeah, nakakatuwa naman. And tingnan natin yung sa portfolio natin dun sa Excel file natin. So just as I've said, today is March 10, 2025. We are now looking dito sa week number 72 which consists of March 3 hanggang March 10. So money invested, I invested 26,000. So, yung 20,000, tulad nga nung sinabi ko nung nakaraan, si mama, napagkatiwala niya sa akin yung 50,000 na pera niya na nakaimbak lang sa kama niya. And I told her na why not palaguin natin yan or invest natin. No? And I gave her 6% per annum. 6% is higher than most ngayon na mga digital banks, no? Knowing yung own bank from 6%, naging 5% na lang. Tapos yung lalo na yung GoTime, 5%, bumaba pa ulit. And Cbank, naging 4.5% na lang. So I think 6% is pretty decent na. So ayun, napahiram niya tayo and yung 6,000 dito is pera ko talaga. So yeah. Ganito lang yun ay invest ko kada buwan eh. Netong katapusan, makakapag-invest ako ng 3,000 tapos yung gitna ng buwan, makakapag-invest ako ng 6,000. More or less ganun lang. No? So, dividend receive na tayo sa San Miguel Food and Beverages, 94.5 pesos lang. And stocks that we bought, madami tayo nabili ngayon. Dahil bagsak yung market nung netong week na to. So, we take the opportunity na, no? Pumasok ako sa ATI or yung Asian Terminals. And LTG, bumalik na ako. And Mega World, pumasok na rin ako sa Mega World. GT Cup, pumasok na rin ako. And bumili ako ng additional DMCI and PPC. So, check natin mamaya dun sa buy dates, no? Dito sa buy dates kung tagmo magkano yung nabili ko and ilan yung nabili ko. So, stocks that we sold, wala. And we have total market value now that is 283,982.26. So, kung titingnan natin dito na 26,000 lang naman yung nadagdag pero dun sa market value niya di ba lagpas 30,000, meaning kumikita tayo kahit papano. So unrealized gain, medyo tumaas-taas na siya ng konti, no? From 13,000 medyo bumaba kasi dito talaga etong week na to, bumaba yung market natin kaya bumili talaga ako, no, ng mga stocks. So yeah. And ngayon, nagre-recover na siya. So, ayun, nakakatuwa lang na take advantage natin yung yung opportunity na yan. So, mayroon tayong unrealized gain na 17,118.04. And total dividends tumaas na mula 10,428.84 naging 10,523.34 na siya dahil to dito sa 94.5 pesos ng FB. Yan. So, total gains natin, ayun, makikita mo dito na bumaba. Ito nga palang total gains. Binago ko na naman. Ang ginawa ko na lang para sinimplehan ko na lang kasi
medyo mali na naman. Mali na naman yung last na formula natin. Ginawa ko na lang dito. Total market value minus sa total invested. Total money invested. So, ayun, ganun lang kasimple. Kasi, yung mga dividends trend na nakukuha ko, itong 10,500 is binalik ko lang din naman sa portfolio ko. Wala akong tinake profit dyan. Wala akong perang nilabas. So, ayun, ganun na lang para mas simple. No? So, percentage, we have a percentage of 12.28%. And average, oh wait lang, K13, ano niya? K13 divided by L13 times 100. Okay. So, ayan. So, average monthly dividend, 876.945 or 95. And average daily dividends, ito, 28 pesos. And, so on. And total money invested is almost 250,000 na naman, no? So, punta tayo dito sa dividends given. So, ayan. Makikita natin, 4 na yung nakuha natin, no? Andito na yung FB, which is 94.5 pesos ng March. And may inaabangan pa tayo, A-REIT, makakuha tayo ng 417.6. Ito, declared na to. So, sure na ako dito sa amount na to. And Metrobank, makakuha tayo ng 724.5 pesos. And sa LTG naman, dapat mag-declare sila ngayong March. Alam ko magbibigay to ng March. And pag nagbigay sila, ito yung makukuha natin. Ano? Kung hindi mababago tong 0.35, makakuha tayo ng 157.5 pesos kasi 500 pa lang shares natin. So with that, the total dividends on March with 1,394.1. Ano? So, And itong mga purple, parang sinabi ko na rin dati, ito yung projected na makukuha natin. No? And yung mga green naman, ito, na-declare na to. So, sure na tong mga makukuha natin na to. Yung mga green. And yung mga red naman, ito yung mga natanggap na natin. No? So, with that being said, 2025, we would have projected a 14,448 pesos total dividends for 2025. So, by dates, ayan, ang dami. So, DMCI, wait, check nga natin. Ayan, yung DMCI, 11.36 na siya ngayon. Nakabila tayo ng 11.4. Bumaba pala, no? Pero okay lang yun. So, 11.4 natin nabili yung DMCI. And, PPC, nakabili tayo ng 10.32. So, 5 board lots yun. And CPG, ayan, nasabi na natin to lang nakaraan. LTG, nakabili tayo ng 11.88. 5 lots din. So, yun yung 500 shares. Na, magkano ba LTG yan? Uy, grabe, nag-12 na pala to. 12.38. Ayos. So, ayun. Sakto yung bili natin. Mula 11.88, nakabili tayo. Naging 12 na siya. So, kahit pa paano may gain na. And ATI, 17.6. Nakabili tayo ng 3 board lot ng ATI. And GTCAP, nakabili tayo ng 1 board lot. Kasi mahal to 5,000 yata. Isa nito. Ang mahal. And Mega World, nakabili tayo ng 1.77 pesos per share. Nakabili tayo ng 3 board lot. So, medyo busy pala yung natin, no? 2025. Ang dami nangyayari. May mga bentahang nagaganap and sa tulong ni Mama, ang dami ko ring nabiling stocks. So, dito tayo sa money invested. Money invested, we have a total of 249,114.5. So, yung March, we have a total of 26,000 na invest natin. Then, nung February, meron tayong 39,600. Laki pala na-invest ko nung February. And nung January, medyo mababa, 3,100 lang. So, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio natin. Yan. So, andito na tayo sa comparison ng portfolio.
Nung March 3, mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nung March 3, meron tayong 10 stocks and ngayong March 10 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stocks na tayo, no? So, ayun, medyo, medyo dumadami. And, ayun, medyo mas maganda na yung kalagayan natin ngayon compare nung last week na medyo tatlo pa yung pula niya, no? So, start na tayo. A-REIT, mula 39.5, bumaba na siya ng 38.9. And CPG, mula 0.49.5, naging 0.54 na, ayun. Ayun na yung gain natin. Nakagain tayo ng 300 na. And Citicorp, mula 3.15, naging 3.16. Yan. Medyo tumaas kahit pa paano. Konti lang. And then DMCI, mula 11.32, naging 11.36. Yan. Medyo konti-konti lang din. Pero very volatile to ngayong DMCI. Yan. Hindi mo makita kung saan siya pupunta ngayon. Kasi yung gains ko dito, napapansin ko, nagwa 1,500, 1,900, tapos babalik ng 300. So, then ngayon, ano ba ngayon? 600, 300. So, sobrang volatile niya ngayon. Medyo hindi ko pa ano yung trend niya, no? Kung pataas ba siya talaga o pababa. Pero, sige nga, silipin nga natin, DMCI. Ayun, medyo talagang volatile siya. Pero yung trend niya talaga, ano pa rin, pataas pa rin simula nung last year, December 2024. Uptrend pa rin siya, no? Sana magtuloy-tuloy. So, yeah. Balik na tayo. FB, wala na. Binenta na natin. Pakita ko pala sa inyo yung pagkakabenta ko ng FB. Saan ba yun? Eto. So, yung FB nga pala, ayun. Nasold ko siya ng 52.9. 130 shares yun. And may natira pa ako. Parang nasa 220 yata yung shares ko dito. And hindi ko alam ba't napunta yata ako sa Adlat. Kaya nahirapan ako ibenta. Pero in fairness, 52.9. Ayun, medyo nakakuha tayo. Nabenta natin 23 shares, 51.95. Then, 10 shares, nabenta tayo 52. And then, another 50 shares, nabenta tayo ng 52.9. And 2 shares, 51.85. Ang hirap pala pag boardlat, no? Ay, adlat. Kaloko. So, Keeper mula 2.46 naging 2.45. Medyo bumaba ng konti. Metrobank mula 73 naging 72.6. Pero bumaba ito ngayong Metrobank. Ay, nasan ba yan? Tingnan nga natin. I mean, bumaba siya ng parang nag-loss yata ako. Ito. Ito yung pinamababa niya. Grabe, ang baba. Parang almost 69. No? Medyo ako dun eh. Medyo nakaka-stress yun eh. Pero, ewan ko lang. Para sa akin, parang medyo gusto kong ibenta to pag kumita na ako eh. Metrobank. Pero, we'll see kung saan pupunta yung stock na to. Pero, base kasi sa valuation ko, nasa na to eh. Nasa hold status na tong Metrobank. Kaya medyo ayoko na muna magdagdag dito. No? And sa pagkakatanda ko, yung valuation din ni Renz is naka-hold na rin to. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya medyo alinlangan pa ako sa stock na to. Pero tingnan natin kung paano yung magiging takbo ng trend niya. No? Then, price naman mula 9.48 naging 10.38 na siya. Ay, halos piso yung dinagdag. Then, RFM, ito, laki talaga ng dinagdag nito. RFM mula 4.12 naging 4.3 na. Wow. And Semirara mula 37.4 naging 37.5. And market value natin mula 253,902.92 naging 283,982.92.
0.26. And total portfolio gain or loss mula 13,118.39 naging 17,118.04. And then yung day change niya, no? Huwag kayong maloko dito kasi nag-cash in ako ng 6,000 dito eh. So, 1,000 lang talaga yung day change nito. And with that, I want to thank you sa mga patuloy pa rin na nanonood at sumusuporta. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like and comment and subscribe na rin. And yeah, we'll see you. Thank you. Bye-bye.